Pa rin po ang inyong istasyong masayang kasama 90.3 Energy FM. Mayari kan talaga, Joey Law. Murido, ako na naman niwalay mampiprito dyan headset ko. Kumusta ho mga kapangga? Welcome pa rin po sa ating pong programa Coffee Break. Marami hong mga kababayan natin nakatune in sa mga oras na to. Kumusta po kayong lahat? Okay. Isa ho sa mga enhancers natin ngayong araw na to, actually, I received a news regarding po sa plano po ng ating pong Pangulong Ferdinand Marcos, and he concurred. Ibig ho sabihin nung concur ay siya po ay sumasang-ayon sa dalawang aspeto ng usapin ngayon at pinamamadali po sa Kamara. Hiniling kasi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga mambabatas na iprioridad. Bigyan po ng priority mga kapangga ang pagpapasa ng batas sa travel tax. At hindi lang yan, yung isa pa ho sa pagdating sa usapin ng political dynasty sa bansa. At ayon ho kay Yusek Claire Castro, si Tita Claire, dalawa lamang ito sa 21 na priority ng ating pong gobyerno na batas na dapat maipasa bago mag-adjourn ang Congress this coming month of June. So, isinagawa ng Pangulo daw ang nasabing kautusan sa 3rd Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Tung sila po ay nagkaroon ng meeting nga dyan sa Malacanang. At ayon pa kay Tita Claire, ang ilan ho sa mga bumabiyahe hindi lang man po pumapasyal, ang iba ay para ho magtrabaho. So, isa ho sa mga gusto niyang usapin na bigyan ho ng diin ay ang usapin po sa travel tax. Sa kasalukuyan kasi ay base sa Tourism Infrastructure at Enterprise Zone Authority or ZENA, o TIEZA, na magbabayad ang mga pasahero sa first class ng 2,700 pesos. First class yan ha. Sa economy ay nasa 1,620 pesos. Okay, ano nga ba ang pagkakaiba niyan mga kaibigan? Siyempre, pag first class, luxurious. Diba? Luxurious and highly personalized yung kanilang air travel at experience. Pwede sa ano po kasi sa first class, alam niyo po yung upuan, yan. Pwede ho yung i-lie flat. Pwede ho gano'n. Ngayon, pati ho sa pagkain, medyo special po ang pagkain dyan. Nasusubukan ho natin yan sometimes pag tayo po ay bumabiyahe po at pupunta tayo sa ibang bansa, no? So nasubukan natin yan yung first class travel, no? Pagka ano naman po, pag economy class, standard lang. Ano yung yun? Ito yung tinatawag nating friendly budget. Limited po ang space, pati serbisyo. Ang importante lang naman kasi is makapunta ka sa destinasyon mong pupuntahang bansa o lugar kung saan man yan. Particularly, siyempre, outside the country. Dito ho, pag pinag-uusapan nating travel tax, we're talking about yun pong pag umalis ho kayo outside the country. Yan po ang apektado po ng sinatawag nating travel tax. Magkano po yung travel tax na sinasabi nga natin? Kung kayo po ay pupunta sa ibang bansa, uulitin ko bigyan lang natin ng kalinawan. Kung kayo po ay pupunta sa ibang bansa, may travel tax po kayo. Magkano po? Pag first class, nasa 2,700. Pag economy naman po, gaya ng nabanggit ko kanina sa inyo, 1,620 pesos. Halimbawa, kayo po ay 4. Pamilya kayo ng 4. Kami, 5 kami nag-travel noon. Kaya alam ko magkano yung travel tax na binayaran namin. Nasa economy lang naman yung travel namin before. So, if you are a family of 4, nasa 6,840. 480 rather. Pag kayo po ay napunta sa first class, natural, aabot yan ng almost 10,800. Kami, economy hong pinuntahan namin. So, imagine nyo na lang po yung dinagdag ho naming tax pa na binayaran, nasa mahigit 7,000, almost 8,000 pesos mga kapangga na travel tax dahil economy po yung binayaran namin. Ayon ho sa atin po mga impormasyon na nakalap, para saan nga ba tong travel tax na to? Ba't kailangan pa natin meron yan?
Meron ho tayong Republic Act 9593 or Tourism Act of 2009 na nakasaad po dyan mga kaibigan na kailangan ho talaga natin pong magbigay ng travel tax. Saan po napupunta yung mga travel tax natin yan? Saan po? Sa tourism infrastructure ng atin pong bansa. Lumalabas po ng Pilipinas, meron tayong Presidential Decree 1183 na nakasaad po dyan sa Presidential Decree 1183 na yan mga kaibigan, lahat po ng mga Pilipino na gusto hong mag-abroad, pumunta sa ibang bansa ay kailangan pong magbayad ng travel tax. Okay, ano pa ho? Lahat po ng mga permanenteng residents dito na mga aliens, yung mga banyaga, permanente. Pag magta-travel ho sila, meron din silang travel tax. Yung mga non-immigrant aliens na hindi ho nag-i-stay dito for at least 1 year, kailangan din po silang magbayad ng travel tax. Oh. Ito po yung pinupuntahan ng mga taxes na yan. Ulitin ko, 50% goes to the tourism infrastructure. 40% naman po mga kapangga ay napupunta po sa CHED, Commission of Higher Education. Bakit po kasama ho ang CHED? Dahil siyempre, yung mga course at mga trainings pagdating po sa turismo na itinuturo ho sa mga estudyante para lumakas ang ating turismo ay meron ding porsyento na nakukuha sa travel tax. Ikatlo, 10% naman po ay napupunta sa mga heritage sites natin. Yung NCCA na sinasabi nila na silang nag-aasikaso sa mga heritage places natin or areas. Tama kayo sa narinig ninyo, sila daw po yung nagmi-maintain yan para lalo pang mapanatili ang kagandahan ng mga heritage sites natin dito sa bansa. So, lahat po yan na binabayaran natin sa travel tax, doon po napupunta. Okay. Ano po yung mga pros and cons nito? Bilang isang ordinaryong Pilipino, mga kapangga, at sinasanang-uyunan ko rin po ang sabi nga po ni Representative Sandro Marcos. Totoo naman po, kung gusto nyong palakasin ang atin pong turismo, dapat ho, yung mga kapangga natin na gusto hong magpunta dito sa ating bansa, yung mga gustong pumunta dito sa Pilipinas, kasi this applies to all the citizens of the Philippines. So, kahit yung mga abroad na gustong pumunta dito, may kasamang tax na rin ho kagad dyan. Okay. Kung tayo mga Pilipino ay mag-a-abroad, dahil gusto na tayo po ay marami ho na tayo binabayaran mga taxes, halo-halo na ho yung mga taxes na binabayaran natin, 12% VAT, yung mga value-added tax, etc. At kung ano-ano pang mga tax na binabayaran natin. Ang dami mong mga tinatawag natin mga stress na pangyayari sa trabaho, sa buhay. Gusto mo mag-unwind. Gusto mo pumunta sa ibang bansa. Ayaw mo na ngang dagdag na nga yung tax na yan. Mag-abroad ka na naman, magta-tax na naman sila, di ba? So sabi ko, oo nga naman, sakit sa ulo, ikaw na nga lang na gustong mag-unwind para sa ganoon makapag-isip-isip at gumanda ang iyong pagharap muli sa trabaho o sa pamilya. Yan na naman, puro tax na naman ang babayaran. At sabi nga nila, kung gusto nyong lumakas lalo ang ating turismo, tanggalin na yung tax, pasanin na lang ng gobyerno. Total, itong mga pagdating po sa turismo, meron naman tayong Department of Tourism. At yan naman po ay binabudgetan nila, di ba? Budgetan na lang nila. Pati sa CHED, meron naman tayo Commission of Higher Education. Pwede naman pong isama na huyang pagdating sa training at mga course pagdating po sa tourism. Bakit papasanin pa ng simpleng mamamayan, di ba? The more na ito po ang ang magandang aral dito mga kapangga or wisdom kung bakit gustong tanggalin ang tax na yan sa travel tax. Dahil kahit papaano, kaya ka mag-unwind, gusto mong lumabas sa ibang bansa o ay para sa ganun mga kapangga, ma-afford mo, maging affordable
kung nagiging much affordable pa ho ang mga gagastusin, mas gugustuhin ng mga tao na mag-travel po. Maybe inside sa loob ng bansa or labas ng bansa. Kasi nga affordable po yung mga taxes natin. So pag natanggal po yan, much better pa ho ang pasok ng turismo natin. Diba? O even yung gastos ng mga Pilipino, mas lalaki pa. Mas tataas pa ang turismo natin. Yun po yung ideal na gusto hong ilatag ng mga kababayan natin at panukala na sa ganon ay matanggal na nga po itong travel tax na pasanin ng mga Pilipino. Imagine mo yon, magta-travel ka na nga tapos pati sa credit card mo, kung gagamit ka pa ng credit card mo, may dagdag pa yan eh. Kasi may interest pa yan eh pag credit card, tapos yung travel tax mo, ganito pala kalaki. So sana nga po, para din sa akin, ako po ay very much in favor of the pagtanggal, totally removal of the travel tax being paid by Filipinos who wanted to go outside the country. Yan, malaki-laki rin pala. Nung una, hindi ko to pinapansin hanggang sa nung malaman ko na ang presyo pala nung travel tax. Hindi kasi ako mabusisi sa mga resibo. Importante lang is yung maaprubahan o mabayaran ko yung dapat bayaran. But removing such amount, sabi ko nga sa inyo, if you are a family of 4, pag economy yan, nasa 6,480 kaagad, no? Pag 2.7 naman po yan, first class, aabot yan ng 10,800. Kayo po. Though maganda naman po yung pinaglalaanan, pero mas tinitignan natin, I think, trabaho na ng gobyerno to mga to. Pagdating po sa tinatawag nating tourism infrastructure, the Commission of Higher Education percentage, plus the 10% that goes to the heritage sites ng ating bansa, gobyerno na po talaga dapat ang magpasa nito at hindi po yung mga simpleng Juan de la Cruz na kahit papaano mabibigyan na nga ng pagkakataon na makapag-abroad once in a blue moon na nga lang, tataksin nyo pa. Kung tutusin, araw-araw na nga ho kami nagtatak sa mga araw-araw namin pinagkagagastusan dito. Pagbili pa nga lang namin ng shampoo, pagbili pa lang namin ng asukal, pagbili pa lang namin ng itlog, may tax na lahat. Mag-aanway na nga lang ako, punta pa ako ng abroad, meron pa akong tax. Ano ba naman? Pagpahingay nyo naman si Juan de la Cruz hanggat hindi nyo pa ho naasikaso yung problema natin sa usapin pong flood control project. Talagang hindi ho kami matitigil sa kakaisip, saan nyo na nga ba dinadala ang mga taxes ng simpleng mamamayan na kagaya po namin mga kapangga. Sana ho lahat po ng pera na yan. Imagine ninyo mangangka, unugip kad hotel, walay tax. Kung biyahe ka lamat, walay tax. Taytapet, lalaon to kasi ararayang kwarta biyahe. Kasi unlob labat at bulsa na ararayay kurakot iya politiko. 21 minuto na po nakalipas ng alas 10. Babati lang muna tayo sa mga kapangga natin na nakatune in. Pero naman ng phone partner, baka yung sa 0912-782-5884. Meron tayong mga kapangga dyan na nag-message. Magandang umaga Sir Jay Uriles, nakatune in po kami. Ayan, sa inyo pong programang Coffee Break.